sa gitna ng payapang tanawin sa aming tahanan sa Taal Lake, sa Batangas. May isa kaming alaga na mahilig sumalubong sa mga bisita. Ang itik na si Bini, short for Mabini. Di tulad ng mga kauri niya. Si Bini mas pinipiling lumapit at makihalubilo sa mga tao. Nakakita na ba kayo ng duck na parang pusa? At ang pinakapaborita niyang gawin, habulin at kunin ang tsinelas ng mga bisita. Bait naman. Bait. Dahil sanay sa tao si Bini, nakitaan siya ng potensyal ni Dr. Rina De Luna. Hi, Bini. Bini. Isang veterinaryo mula sa University of the Philippines, Los Baños. So, kamakailan ay namasyal kayo dito sa Taal Lake, no? At may nakilala kayong isang itik dito at nagkaroon ka nga ng mga ideya, no? So, pakikwento lang yung naging experience mo. Bihira sa mga farm animals, nalalapit agad sa tao. Kasi nga yung relasyon naman natin sa kanila, hindi aspeto. Kaya para nakakitaan ko siya, bakit kaya siya may kagustuhang lumapit sa tao? At nung napag-alaman ko po, siya pala dati ay isang alaga. At nakatira lamang sa kondo at napag-desisyonan ng may-ari, nung pumunta po sila dito, nakita nila na baka ito ay mas magandang environment para kay Mabini kasi mas natural, may lake. Talaga pong sinasalubong niya kami, lumalapit po siya sa amin. Kaya sabi ko, kakaiba to. Siguro meron siyang experience before kung bakit nag-imprint na siya sa tao. Kaya naisip ko, pwede siya, may potential siya para maging therapy animal. Gusto mo maglangoy? Langoy ka muna. O gusto mo mag-play? Play pa, play. Kasalukuyang inaaral ni Doc Rina ang potensyal ng farm animals gaya ni Bini na maging therapets. Ang therapets ay mga alagang hayop na tumutulong sa pagpapagaan ng pakiramdam ng tao. Bini, swimming ka muna. Lalo na sa mga dumaranas ng stress, lungkot, at trauma. Sa ibang bansa, matagal nang ginagawang therapy animal ang mga gaya ni Bini. Dahil nga kay Mabini, nalaman ko na noong 1950s, ginagamit na pala ang mga ducks for animal-assisted therapy. Ang tawag sa kanila ay quack therapy. Kaya naisip ko, sila pala yung karapat-dapat tawaging quack doctor. Hindi nila intensyon na i-replace yung mga totoong doctors natin, no? Pero parang doktor na rin sila kasi nakakatulong na rin po sila sa pagbawas nga ng mga negative emotions natin. Sa patuloy na pag-aaral sa iba pang hayop na maaring maging emotional support animal, papasa rin kaya ang aming alagang si Bini? Pwede siya. Kandidato siya. Apa. Dito sa iyong programa. Apa. Na nag-eksperimento kayo sa ibang klaseng hayop, mga farm animals na maging therapy pets, no? Bakit may ganung potensyal? Ito naman si Mabini. Ang isang criteria po nga ay may kagustuhan yung hayop na maki-interact sa tao. Duck ba yan or pusa? Hello, baby. Bini. Ayun yung unang-unang criteria. Pangalawa, hindi siya aggressive sa tao. At pangatlo, na-enjoy niya to interact with strangers. Hindi lang yung kung sino yung may-ari sa kanya, kundi kahit sinong pumunta, kahit sino. Come here. Gusto mo yung tsinelas na yun swim ka na, swim. Dahil sa kanyang kakulitan, marami nga ang natutuwa kay Bini. Swim. Pero may pagkakataon din na nakararanas siya ng pananakit mula sa iba. Meron daw nakasipa. Siguro naman, hindi naman niya talaga intensyon na saktan si Hindi lang din sila sanay na may ganong na tumutuka sa paa nila o hindi sa kanila. Kaya siguro napilay. Tapos hindi rin siyempre alam ng mga tao yung natural na behavior ng mga tax. Kaya siguro nagulat lang din. Kasama ang palad na saktan siya doon.
Isa si Brenda sa mga naging malapit at nagbabantay kay Bini. Nung unang dinala siya dito, hindi ko naman din siya pinapansin eh. Hindi ko siya pinapansin, pero naging ano lang ako sa kanya. Kasi pag may dumarating na ibang tao, nauna pa siya sumalubong, tas talagang inaano niya yung tsinelas. Bini! Bini! At habang tumatagal, isang koneksyon na raw ang nabuo ni na Brenda at Bini. Bini! Halika na! Mamaya nawala ka dyan. Ginaganyan ko talaga siya. Diba, kilala na niya yung boses niya. Sumusunod po siya pumupunta. Meron na. Ang tawag po doon ay human-animal bond. Yun naman po ay nabubuo pag positibo po yung nagiging interaction natin sa animals. Kaya tingin ko naman kayo ni Bini ay nasaroon ng maayos at masayang pagsasama dito. Kaya tinatrust na kayo. Ngayon, dahil ilang beses nang nasaktan si Bini at ilang beses na rin siyang muntik na mawala, isa sa mga nakikitang solusyon ay dalhin siya sa ibang lugar para doon ipagpatuloy ang pag-aaral sa kanya bilang isang therapet. Nang ganong kalapit. Safe na, nandiyan siya. Pero may umaalma. Parang ano kasi yung naging parte na siya ng yung araw-araw sa schedule ko na pagdating ko nandiyan. Pagka medyo napapagod na ako, kaya nalulungkot naman ako, pupuntahan ko siya doon. Nandiyan pa lang ako sa gate. Sinisigawan ko, Bini, Bini. Tapos siya naman, yung leeg niya, gaganong-ganon. Kaya talagang, kung mawawala siya. Ano na ang magiging kapalaran ni Bini? Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.